What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin ang 25 lesson na natutunan ko ngayong taon, 2025. Alright, so sensya na at ngayon ulit ako makapag-vlog ng mahaba. Okay na ako ba ay na-miss nyo? Alright, so na-miss ko rin kayo. So madami tayong upload na bultuhan. Okay, na-upload this year 2025 and glory to God for that. And now, pag-usapan natin ngayon yung mga lesson na natutunan ko ngayong 2025. So, madami tayong natutunan, okay? So, sabi nga sa Bible, all things work together for good to them that love God. So, lahat ng nangyayari ay plano ng Panginoon. Okay? So, una dyan na aking natutunan is back to basic. Okay? It means start from to bottom. Okay? Start ka sa pinakababa. Okay? So, dahil sa negosyo na kapalpakan na nangyari sa atin from 2023 hanggang ngayon. Okay? So, I realized na kailangan kong mag-start sa zero. Negative pa nga eh. No? Okay? So, start tayo sa mababa. Okay? So, doon ko na-realize na, doon ko na-appreciate, okay, na ang ganda pala. Ang ganda pala na mag-start sa pinakababa. Okay? At matuto sa mga matanda, especially sa mga godly. Okay, tapos yun, lahat ng mga basic needs ng tao, okay, ang dami kong natutunan. Okay, so makita natin doon yung mga auto natin. And number 2 is friendship is seasonal. Okay, it means na-realize ko na ang mga kaibigan natin ay hindi natin sila habang buhay na makakasama. I mean, kumbaga, siguro sabihin natin na years, okay? So, matagal, pero time will come, mag-iiba kasi yung path, yung direction. Iba yung mundo nila, iba rin yung mundo natin. Okay, so, may time na mabibreak, okay? Sabi ko nga, na-realize ko rin na ang tao kapag ito po ay tumatanda, okay, nagmamature, okay, nag-iiba. Okay, like for example, mag-partner kayo sa business, so meron kayong sariling goal, tapos habang tumatagal, nag-iiba. Okay, sabi ko nga sa mga vlog ko, every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year, is nag-iibang sitwasyon. So, I realized na, okay, so meron pa nga yung parang, kumbaga, nabibigyan nyo sila ng attention dati, okay, so, ang ganda yung, pasalamat nila, okay, tapos, yung meron pa kang greetings eh, popost ka pa nga eh, okay naman, mamaili ka, or else, talagang yung pasalamat sa'yo kasi nga, tinulungan mo sila, okay, kaibigan mo sila dati, okay, nakasama mo sila dati, pero dahil may mga sitwasyon na hindi natin alam, hindi natin plano, okay, so, doon ko na-realize na, okay, so, porket hindi na tayo masyadong magkasama, hindi na tayo masyadong kumbaga hindi ko na masyadong nililid o kaya hindi ko na kayo masyadong napapansin kasi I have situation that I face. So wala nang greetings, okay, wala nang chat, okay naman kahit magkita lang kayo sa daan, uy, happy birthday, so wala nang ganun. So, friendship is seasonal. So, we don't know what happened tomorrow. Okay, doon ko rin natutunan na parang ba't ka uutang, hindi mo naman alam yung mangyayari bukas. Kaya sabi mo may expected ka next week. Yes, nasa 99.9% kapag may expected ka bukas, pwede ka talaga umutang. Pero what if bukas, di ba? Hindi mo alam eh. Paano pag ganito? So, lahat sira, di ba? So, friendship is seasonal. Okay, so, hindi natin alam. Okay, so we need to pray. At mas maganda na palagay ko, may mga better pa. And time will come, sabihin ko sa inyo yun. Yung parang perspective ko na para tumagal yung kasama mo, okay, ay mas lalo tayong magiging aware. Okay, so sabihin ko yun in the future, okay, but as of now is still exercising that principle. So, Bible principle pa rin ang kailangan natin. Okay, mga biblical principle. And number 3 is giving. Okay, sabi sa Bible, is it is more blessed to give than to receive.
Okay? So, doon ko na-realize na, so we need to back to basic. Okay? Like for example, the tights. Tights ka muna, focus ka sa maliit. Okay? So, kasi dumating time na talagang pumunta sa taas ka, tas up and down. Okay, so doon ko natutunan yung talagang, actually na-miss ko nga yung talagang magbigay ka talaga ng todo-todo, pero yung pinagkatiwala mo na sa'yo ng Panginoon, yung ibibigay mo sa iba, time, knowledge, experience, okay, yun muna yung ibibigay. Like for this, okay, I have YouTube channel, I have experience, okay, na sinishare ko sa inyo. At sana nga natutunan nyo. Please comment naman na kayo po ay natuto sa akin mga vlog. At madami pa tayong i-upload in the future. Okay, so yan yung natutunan ko. Kasi actually yung pagbibigay, hindi lang naman talaga is all about amount. Malaking pera yung bibigay mo, madaming time yung bibigay mo. Hindi amount, okay, hindi numbers, kundi una is ano ba yung motive? Ba't ka magbibigay? Pangalawa is character. And pangatlo is attitude. What is your attitude when it comes to give something? Okay, hindi naman porket malaki yung binigay mo is grabe na yung parang pagmamahal mo sa kanya. Okay, so hindi naman yun. Okay, so ang tinitingnan ng Panginoon sa atin is yung puso natin. Okay, so ang kailangan nga kasi natin is yung what is our motive? Why we give? We have an interest? Merong babalik? No. What is our character? Okay, mabuti ba tayo o hindi? What is our attitude? Ano ba yung action natin? O bakit tayo nagbibigay? Okay? So yun yung pang-tatlo kong lesson na natutunan ko dito o ngayong 2025. And number 4 is magsulat ng libro. Okay, so meron ako nasulat na libro. Okay, after ko mag-turn ng 2022, ay 22 years old. So at the age of 21, praise the Lord. So hindi dahil sa kumbaga kakayahan ko, kundi dahil sa blessing, pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kasi all my experiences andito at madami tayong natutunan. And if you want to buy this book, okay, Negosyo Reality, nasa description po. May sila pa sa aking Facebook page. Okay, so ang dami kong tunan sa libro at time will come, i-share ko rin sa inyo yan kung paano nga ba magsulat ng libro. And number 5 is, okay, magsimula sa maliit. Okay, so sa pagsulat ko ng libro, nagsimula ako sa maliit. Okay, little by little, okay, sa pagsusulat ko ng libro, okay, pag-create ng vlog, pagbibigay, okay, meron kang goal. So, set ka sa maliit. Kasi natutunan ko ngayong 2025 ay small begets small. I mean, for example, I will create a vlog. Okay, I will start from small or maliit. Okay, so time will come, merong momentum dyan na magtutuloy-tuloy. Okay, so manganganak yan. Okay, sabi nga ng aming leader na people or life begets life. Okay. Okay, and then after this vlog, baka meron pang mga anak, di ba? So mga vlog natin, may mga nag-trend, may mga 100,000 views, tapos nanganak ng bagong ulit, ganung topic ulit. So, kailangan natin mag-start sa maliit. Sa iba, gumagawa ng tutorial, gumagawa ng business, okay? Natutunan ko na kailangan ko mag-start sa maliit. Dahil sa pagsimula sa maliit, ay lumalaki yan. Okay, yun nga, biblical principle. Okay, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Okay, yung sa parable of the talent. Okay, na kapag pinagkatiwalaan sa maliit, katiwalaan ka sa malaki. Ganon din. Okay, we will start from small, creating video, tutorial, creating business. Start tayo sa maliit. Okay, yun yung natutunan ko ngayong 2025. And then, number 6 is take advantage the worst time. Okay, may time na hindi kasi natin kaya yung sitwasyon. Okay, so ang Diyos magbibigay siya ng wisdom, ng paraan. Okay, Lord, anong plano natin? Okay, ngayon medyo nahihirapan po ako. So, pwede po bang may ibang diskarte, ibang way? So, ngayon ay gumawa tayo ng mga video vlog. Okay, so nakita nyo sa ating mga upload, meron yung time na bagsakan yung ating pag-upload. Okay, so praise the Lord for that, no? Dahil because of the situation is very hard. So, tinik advantage natin yung worst time scenario. Okay, so
madaming akong naging advantage kasi nga sabi nga ng isang author, or yes, may kakilala ako na opportunity is many, but the key is limited. Okay? So, kumbaga, ang daming opportunity, di ba? Hindi mo alam kung paano. Ang daming mag-aalok sa'yo ng trabaho, ang daming naghihintay sa'yo, whatever. Kumbaga, ang dami silang alam na matutulungan mo sila. Pero, pwede kasing kailangan mo munang i-develop yung sarili mo. Self-development. Okay? Kasi, kung yung sarili mo, hindi mo kayang gawin yung, kunyari, hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, paano ka magmamahal sa iba? Okay, for example, sabihin mo na mahal mo ang Diyos, pero yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mahal, hindi mo tinutulungan, di ba? So, hasad doon yung katotohanan. Okay? So, kailangan natin maging totoo, especially yan, sa mga online presence, nandito ako ngayon. So, I want to be true. Okay? True to myself. Because, dito ako na, yan, maging blessing sa inyo. Okay. So, yun yung tunan ko sa number 6. Take advantage the worst time scenario. And number 7 is partner sa negosyo. I realize na kaya naman palang mag-isa. So, hindi ko ibig sabihin na parang mag-isa ka na lagi. So, sa akin kasi, I have a partner na simula dati sinasabi ko na to, na ang partner ko talaga, na pinaka-partner ko ay walang iba ay ang Panginoon. Kasi only God knows everything. Only God give wisdom, knowledge, and everything. So, kapag umiyak ka, diyan ang Panginoon. So, yes, okay din naman na mayroon kang kasama. It depends pa rin sa inyo kasi may sarili-sarili tayong experience, may sarili-sarili tayong mga buhay. So, ito naman yung natutunan ko sa akin. Okay na, okay lang na magkaroon ka ng negosyo na mag-isa mo. Okay, so, totoo rin naman yung 2 is better than 1. Okay, pero, dalawa kayo ng Panginoon eh. Okay, so, nagigets nyo yun. Okay, basta yun. Okay, and number 8 na ito ko ngayong 2025 is give and take. Okay? Hindi pwedeng ikaw lang yung laging nagbibigay. Okay? So, actually, kapag yung attitude natin is hindi natin kailangan ng balik. May time kasi na ganoon tayo. Ang natural kasi ng tao is yung pag nagbigay ka, mayroong babalik. Okay? Pero sabi nga sa Bible, it's more blessed to give than to receive. Mas maganda, mas masaya na nagbibigay kaysa yung tumatanggap. So, pero ang Diyos naman kasi hindi naman madamot eh. Okay? Sabi nga nila eh, sa mga basa kong libro, you cannot outgive God. So, kung ang Diyos, binibigyan mo yung mga tao, posible naman na ang Diyos, kumbaga, good pride ba? Hindi pwede. Itong anak ko tong nagbibigay ito tapos ako hindi ko bibigyan, hindi ko ibabalik, di ba? So kumbaga ang Diyos babawi sa iyo. Hindi man pera yung binigay mo, kundi health, di ba? So dito ko natutunan ngayon ng 25 yung give and take. Kasi kapag natutunan natin yung give and take, is napakasaya yung buhay. Okay? Kailangan mo siya, kaya nga sabi ko sa mga vlog ko, kailangan ko kayo, kailangan nyo rin ako. Okay? So, hindi pwedeng ako lang yung may kailangan sa inyo. Okay? So, that's my experience. Okay? Kaya, dito ko natutunan ngayon, dito 2025 yung give and take na prinsipyo. Okay? And number 9 is humility. Okay? Itong humility na to is yung, kumbaga, kailangan natin na magpasubmit. Okay? Especially sa Panginoon. Tayo ay magkaroon tayo ng pagiging obedient heart. Okay? Tapos maging masunurin tayo sa mga mas matanda sa atin. Okay? Sa mga nakakaalam, mga godly especially. Okay? Ngayon, natutunan ko ngayon yung pagiging parang tiruan ako ng Panginoon na yung parang humility. Okay? Hindi yung false humility kasi yung pagiging true humility. Parang humiliate ako humiliate ako ng Panginoon na maging better person, okay? Maging para better person as a entrepreneur. Okay. So, dito ko natutunan na kailangan ko pala na examine yung sarili ko, tingnan yung sarili ko, what is my move, what is my saying, ano ba yung sinasabi ko, pinag-aaralan. Okay. Tapos kapag mali, kaya natin mag-sorry. Kung tama, siyempre, okay, tama tayo eh. Okay. And then number 10 is gain more knowledge. Okay. So,
natutunan ko dito yung ngayong 2025 is yung knowledge ng Panginoon. Kasi the more na we have a knowledge is nakikita natin yung purpose natin sa buhay. Kasi syempre, pag hindi mo natutunan na magkaroon ka ng purpose dito sa mundo, 'di ba? So, saan ba galing yung na yun, purpose na yun? Sa knowledge. Okay, bakit ka ba nagkaroon ng knowledge? Kasi nga, nag-aral tayo. May nakuha tayo sa isang tao, nagbasa tayo. Okay, especially, natutunan ko yung kailangan pa natin magkaroon ng more knowledge. Kailangan ko parang magkaroon ng knowledge. At the same time, hindi pwedeng yung mga bago mong nakasalamuhan na tao is yung parang dapat hindi tayo puro hindi ako puro salita, kundi kailangan ko ring matuto sa iba. Okay, gain more knowledge. Kasi yung iba, kahit tahimik yan, kapag nagsalita, malaman. Okay, medyo tama. Hindi, basta malaman. Okay, ang ibig kong sabihin is talagang meron tayong natutunan, especially kapag biblical. Okay, kumbaga, yung prinsipyo na yon na sinasabi niya is nasa Bible. Okay, so thank God kasi God give me knowledge, okay, through the Bible and everything na mga instrument na ginagamit ng Panginoon. And then number 11 is, ito na natutunan ko ay reading more books. Okay, especially the Bible. So, ako ay nagiging masaya, okay, natututo. Okay, yung parang kasi medyo meron din namang downfall kapag madami kang knowledge, baka hindi natin ma-apply, hindi natin ma-exercise, okay, walang wisdom, hindi talaga true knowledge yun. Pero, yung sa pagbabasa ng libro, okay, at least nare-remind din sa sarili ko na dapat ma-exercise niya rin, especially pagbabasa ng Bible. So, ma-exercise ko dapat to, okay, kailangan kong matuto. So, natuto akong magbasa ng madaming books. I have goal, pero I'm praying to be consistent, okay? Ma-maintain yung na yun, yung pagbabasa ng libro. Kasi doon tumataas yung vocabulary, masarap magbasa, tapos madami akong natutunan. Okay, so nung ako po ay puro na ako nagbabasa ng libro, is nakagawa tayo ng libro by the grace of God. Kung gusto nyo bumili, tingnan nyo yung Facebook page officially. Message lang po ako. And then, number 12 is love the enemy. Okay, nasa Bible din naman yung magmahal ng kaaway. So, I'm still praying for my enemy. Okay, love your enemy. So, hindi naman ibig sabihin na mamahalin mo yung kaaway mo is yung parang close na kayo. Siyempre, may gap na yun. Hindi na kagaya dati. Okay, so, at least, sa akin naman, kumbaga, may kasi tayong mga sitwasyon na nangyari, especially sa pangnegosyo, o kahit naman ibang area, is yung, kumbaga, kaya mo silang patawarin. Kasi ang Diyos nagpatawad nga eh. Ikaw hindi mo kaya magpatawad. Napakakon mo naman. Diba? So, natutunan ko na magmahal. Okay, sa kaaway. Natutunan ko na ipag-pray sila. Okay, natutunan ko na, yun, kailangan pa rin na, kumbaga, i-consider sila. Okay, yun. Natutunan ko ngayon 2025 is yung magmahal ng kaaway. And number 13 is nag-explore Luzon area. Okay, so ako po kasi nag-apply ako sa Move It, sa Joyride, okay, shoutout. So, January, ngayong year, January, okay. So, ako po ay nag-Move It. So, nag-explore ako. Okay, napuntahan ko yung Manila, Pasig, naikot ko yung Metro Manila, napuntahan ko yung Laguna, yung Cavite. Ang ganda pala. Okay, so syempre, mahirap yung ganung trabaho, yung katawan mo. May time na natutulong na ako sa daan, 3 days ako sa daan. Okay, ako ay naghahanap ng mga pasahero. Yun, nakapag-explore ako. And natutunan ko na, okay, I have God. Okay, tapos natutunan ko na mag-explore. Okay, ano to, ganito, ganyan. Tapos observe. Okay, naging watchful tayo. Alright, and then number 14, ang natutunan ko ngayong 2025 is tumayo sa sariling paa. Okay, nabanggit ko kanina sa inyo yung pag-explore. So, nung ako po ay 21, okay, this year pala, is yun nga, sabi ko sa inyo is, nung January, nalaya akong pumunta sa ibang bansa, okay, hindi na ako natuloy, and then, pumunta ako mag-apply ng Move It, okay, mag-drive ng motor, nag-explore, tapos natutunan ko na tumayo mag-isa. Dati rin naman, talagang yung parents namin is talagang, kumbaga tinuruan kami na mag-isa. Okay, kung mag-independent, kaya mong maglaba, kaya mong kumain,
everything. So, natutunan ko ngayong 2025 na mas lalo pang tumayo sa sariling paa. Kumbaga, laging bumubulong sa aking sarili na kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Okay, and then, number 15 is maging mas independent. Okay, so, kasunod nun. Okay, so, I have God. God will provide every day. Okay, yung provision ng Panginoon, andyan talaga eh. Especially kapag tayo ay nagpipray, humingi tayo sa Kanya ng, ng provision. So, naging mas independent, natututo, alam mo manage ng time, kailangan mong kontrol yung sarili, kailangan mong ganito, ganyan. So, thank God kasi tinuruan ako ng parents ko, especially tinuruan ako ng Panginoon kung paano maging independent. Okay, and then number 16 is matuto maglaban ng maayos. So, dati kasi, kumbaga yung pag inaamoy ko yung wine ko, parang hindi maayos eh. Pero nung umuwi si mama ko ngayong year, ganito pala, natutunan ko na habang nag-washing yung especially yung white, kasi nahilig ako magsuot ng white tapos black eh. Yan yung favorite ko eh. Tapos yung parang yung white, magsusuot ako ng white tapos hindi ko alam maglaban ng tanggalin yung mga mancha. Natutunan ko kay mama ko na pwede palang lagyan ng sunrocks yung white habang umiikot yung washing machine. Tapos talagang namamangha ako pag kinukuskus ko eh. Pumuputi. Okay, so salamat kay mama. Okay, everything. So sa mga nagturo sa akin. So natutunan ko mag back to zero. Natutunan ko na go back to basic. Okay, matutunan mo maglaba. Okay, tumayo sarili mong paa. Okay, and then yes, actually kahapon is naglaba ako. So masakit yung katawan. Okay, so kaya pala ng 1 month and a half or 2 months yung damit ko. So salamat sa mga nagbibigay, sa mga gift, Tita Vicky, sa mga damit na binibigay niyo sa amin. So God will provide. So doon ko na-realize, okay, ngayong taon talaga na still gumagawa ang Panginoon sa buhay ko. Okay, and then number 17. Okay, natuto ako. Okay, kumbaga natuto ako na gumawa. Okay? I mean, natuto ako na ako muna yung gagawa. Okay? Bago ituro sa iba. Kumbaga, ikaw muna. Kumbaga, kailangan mo muna ma-exercise sa'yo, i-apply mo na sa sarili mo. Dapat kaya mo to. Tapos, syempre, sa ituturo mo kasi sa iba, pakinggan nila na kaya mong gawin. Sa business, so kasi para hindi ka nila lokohin na itong in time, kaya ko naman to, ito ganyan. I mean, yung parang dapat gari, marunong kang magluto, 'di ba? So, kung ituturo mo sa iba, dapat alam mo. Kumbaga sa pag-isip kasi pag ninegosyo, dapat alam mo muna lahat. Okay? Para kapag ito ay i-check mo, i-monitor mo, alam mo, meron kang pangbala sa kanila. Ito dapat, ako, siyempre, nag-start ako sa maliit, nag-start ako sa baba. Hindi dahil sa pride yon, kundi alam mo kasi yung ginagawa nila. At alam mo kasi na ikaw muna yung gumawa bago sila. Okay, nagigets niya ako. So, ngayon 2024, natutunan ko yon. Kasi dati yung mga past na pagkapalpa ko sa negosyo, kumawa ko ng mga empleyado na hindi ko naman alam talaga. So, natutunan ko na ako muna. Okay, and hopefully, I'm praying na yung mga kailangan kong skill, okay, matutunan ko sa biyaya ng Panginoon. Without God, I am nothing. Okay, so, and then, number 18 is, work with no eyes can see you. Okay, ang ibig kong sabihin dyan, pakita tayo yung English ko, no? Na magtrabaho na kahit walang nakakita, na kahit walang recognition, okay? Kasi, ang Diyos kila tayo eh. Okay? Natutunan ko na, kumbaga, work with passion, okay? Kumbaga, passion by perfection. Okay? I mean, kumbaga, magtrabaho tayo na, passion by perfection, ibig sabihin ko doon is yung parang, hindi naman sa perfect, kundi andun yun yung raving righteous. Kumbaga, ayusin ng maayos, trabahoin ng maayos, kahit walang nakikita, magtrabaho pa rin. Doon ko natutunan, okay, yung pagtatrabaho ng hindi walang nakakita, walang recognition, kasi ang pinaglilingkuran ko ang Panginoon. At nag-glorify ko ang Panginoon once na ginagawa ko yung isang bagay na kahit walang nakita sa akin. Yun ang natutunan ko. Okay? And then, number 19 is, be strong. Na-realize ko na walang tutulong sa akin, kundi ang Diyos lang. At siya ang pinakamatagal kong makasama sa buhay ko. Okay, kasi time will come, kunyari mag-aasawa ko, after that magkakaanak, after that mamamatay rin sila, okay, mag-isa ko na lang, tatanda. Okay, natutunan ko na ang Diyos, natutunan ko na maging matapang pa.
maging mas matapang pa ngayong 2025. Kasi talagang andyan yung iyak, araw-araw iyak, iyak, iyak kasi because of the situation of the problem. Okay, so that's it. So I'm praying to God na lagi pa akong maging close sa Panginoon. So natutunan ko ngayong 2025 is maging strong. Yan yung number 19. And then, number 20 is understand everything with God. So, salamat sa Panginoon kasi pinapaintindi niya sa akin na intindihin mo siya. Yes, may time na hindi mo dapat siya intindihin, ganito ganyan. Pero, only God could give the understanding, no? I mean, kumbaga, ipapaintindi sa atin ng Panginoon yung mga sitwasyon, no, na kahit hindi natin maintindihan na okay, siguro ganito ganyan, pero ang Diyos i-reveal niya rin naman in the future kung bakit nangyayari yung mga pangit na sitwasyon o kaya yung mga movement, mga kaibigan natin, whatever. So, dito nga natutunan na ipapaintindi ng Panginoon. At the same time, ipapakita, i-reveal ng Panginoon. Sa Bible din naman, i-reveal din naman kahit masama or mabuti, i-reveal ng Panginoon. So, we need to be close to God. I mean, ang kailangan lang naman natin is maging close sa Panginoon para makita natin. Okay? Para maintindihan natin lahat. Okay? Tiwala lang tayo sa Panginoon kahit hindi natin maintindihan. Kasi ganun yung ginagawa ko. Bahala na kayo, Panginoon. Okay, minsan nga, naisip ko na lang, narealize ko na, okay na rin. Okay na rin na ganito. Mas okay na rin pala na ganito na nangyari. Ganito, ganyan. So, salamat sa Panginoon. So, kailangan lang natin ng good heart. Okay, magpakumbaba sa Panginoon. Okay, and then number 21 na natutunan ko ngayong 2025 is to say no or hindi muna pwede. Kumbaga, kasi nga meron kang goal, okay, meron kang pangarap sa buhay, meron kang important things muna because of your situation, especially alam nila yung sitwasyon mo. So, natutunan ko na pwede mo nang maghindi or magsabi ng no. Okay? And then, yung iba, nare-respect naman tayo. Okay? Kaya salamat sa mga nakaintindi. So, natutunan ko na hindi mo na pwede, especially yung lumalabas-labas, ganito ganyan, ni-invite ka, ganito ganyan. So, natutunan ko na maghindi. Okay? Ako alam ko yung fall down, nire-ready ko yung sarili ko na merong masasabi na pangit, na mga criticism. Kasi, lagi naman sinasabi ito ng mga tao eh. Kahit na gumawa ka ng sobrang mabuti na maayos, alam mo na tama, merong mali na makakatingin sa'yo. Yun nga, kunyari ako, nire-ready ko yung sarili ko na meron kayong pangit na makita sa akin, okay, in the future. Okay, pero basta sa akin, ginagawa ko yung tama, yung will ng Panginoon. Okay, kasi time will come, kasi kung yung isang tao is naiingit sa'yo, whatever, okay, maghahanap sa'yo ng mali. Okay naman, kahit di naman naiingit sa'yo, kundi parang nainis lang sa'yo, okay, maghahanap siya ng mali or pangit na sitwasyon. Kasi gano'n naman yung utak natin eh. Kung gusto natin maghanap ng pangit o kaya defect, talagang mahanap natin. Okay? Kaya minsan, kahit ako personally, gusto kong i-convert yon as na kumbaga maging positive na lang. Okay, hindi ako maghanap ng defect. Okay, kumbaga yung positive na lang. Okay, pero may reality rin naman na fall down. Pero mas mangingibabaw pa rin yung positive things kasi God, sabi ko, all things work together for good to them that love God. Okay, may pag-ibig sa Panginoon. Kumbaga nangyayari 'yon kasi nga ito ay plano ng Panginoon. Okay, and then number 22. Okay, natutunan kong hindi matulog sa gabi ng isang taon. Okay, because of the problem, because of the debt and everything. So, kung gusto nyo hindi makatulog sa gabi, umutang kayo ng milyon. Okay, as negosyante talagang nagkakaroon tayo ng utang. Pero yung iba is nakaka-recover na. Pero ako, na-realize ko na grabe, hirap pala. Tapos madagdagan pa ng ganitong mga problema, mga feelings. So, ngayong 2024, okay, from January hanggang ngayon, December 31. So, natutunan ko na hindi matulog sa gabi. Morning na yung tulog ko kasi sa gabi, grabe yung utak ko. Lutang na lutang paggabi, hindi ako makatulog, whatever. Ginawa ko na lahat, numinom na ako ng ganito, hindi pa rin makatulog. Pero hopefully, excuse me, I'm praying to God na next year makatulog na ako bukas. Okay? So, natutunan ko. Okay? Pero, tinik advantage ko yun. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung hindi mo makatulog sa gabi, so I will advantage this. I will create video, vlog, everything. Okay? So, salamat pa rin. So, salamat sa Panginoon kasi ginagamit yun. Kahit hindi ako makatulog sa gabi. I will ask God, I will pray God, I will read the Bible. So, tinik advantage ko yun. Okay, and then, natutunan ko sa ngayong 2025 is more time to go. I mean, more time to God. Okay, ngayon, nung ako hindi makatulog, sinasabi ko na rin na nag-self-reflect ako
Yun yung ibig kong sabihin. Okay? Di ba, hindi ako makatulog. Take advantage ko na kung usapin yung Panginoon. Especially kapag, I have a problem. Okay? So, like ko na sabi na big problem gives you more maturity. Okay? So, madaming problems, mas nagmamature ka as a better person. Okay? So, yun natunan ko sa ngayong 2025, yun yung number 22. Okay? More time to God. Mas madami akong time ngayon sa Panginoon. Okay? Ewan ko sa next na mas intimate pa sa Panginoon. Kasi na-realize ko na, kumbaga, I will take advantage this, hindi ako makatulog sa gabi. So, naging intimate yung pag-ipag-usap ko sa Panginoon. Okay, so through prayer, okay, Bible reading, kasi two ways of communication eh. Nagbe-pray ka, okay, kinakausap ng Panginoon. Tapos pag nagbabasa ka ng Bible, ikaw yung kinakausap niya. Two ways of communication. And then, number 23, okay, mag-self-devotion. Natutunan ko ngayong 2025, okay, ngayon lang, na pwede palang mag-self-devotion. Kasi ako, ang perspective ko kapag nagbabasa ako, nasa ako na sa New Testament na kasi ako malapit ko nang matapos yun. Inulit ko kasi yun sa Bible na kung ano yung every story kasi yun. Kung ano yung babasa ako, mababasa kong verse, yun yung i-apply ko ngayon. So, natutunan ko na mag-self-devotion kasi ako, ang perspective ko is dinadirect ako ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Okay, so i-apply ko ngayon. So, siyempre, salamat sa Panginoon kasi binibigyan tayo na maging watchful, self-reflect tayo, tapos madami pa tayong mga, kumbaga naging watchful tayo sa biyaya ng Panginoon. And then, okay, second to the last is more prayer. Okay, sabi nga ni Jack Ma you don't need to more preparation. Okay, you need is more prayer. Sabi nga sa Bible, sabi nga ni Jack Ma na more prayer, more power. Sabi sa, yan nga, nasa 1 Thessalonians 5:17 natin o 5:18 na kumbaga yung pray without ceasing. Okay. So, natutunan ko ngayong 2025 is mas the more na madami kang gagawin. Sabi nga ni Lapis, kung madami kang gagawin, napakagrabe, dapat more prayer. Kasi more prayer, more power. So, kung madami kang gagawin, dapat mas madami. Kumbaga, mas intimate yung prayer mo sa Panginoon. Kakausapin mo siya. Kasi nga, for example, malaki rin yung problema, sobrang bigat. So, more prayer kasi more power. And last is, number 25, natutunan ko ngayon 25 is, have more faith to God. Because of my problem, millions of debt, okay, I have problem in other side, okay, sunod-sunod yung problema. Problem begets problem. Pero, salamat sa Panginoon kasi God give me more faith to God. Salamat sa Panginoon na mas lalong tumatatag ko yung pananampalataya sa Kanya. Sobrang hirap. Ang hirap as a negosyante na sabay-sabay yung problema. Pera, everything. So, pero salamat na meron tayong Panginoon sa buhay. Ang buhay kasi up and down eh. So, may time na sa taas ka, may time na sa baba. May time na momentum, may time na babagsak. May time na taas yung sales, may time na bababa. So, pero salamat dahil meron tayong Panginoon sa Panginoon. So, kung wala pang Panginoon sa buhay mo, magkaroon ka ng Panginoon sa buhay mo. Papasokin mo ang Diyos sa buhay mo. Bigyan tawad sa Kanya, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. I mean, peace ba? Okay? Kahit na merong problema, merong saya, okay, pero especially kapag yung talagang sobrang lubog ka na, basta meron tayong faith sa Panginoon, okay, ay makaka-recover tayo. Hindi naman habang buhay pangit yung sitwasyon, tama. So especially, kung hindi naman tayo maka-recover ngayon, di ba? Merong heaven, okay, na eternal life. Okay, so that's it. Namatay na yung ilaw. Thank you so much and Happy New Year po sa lahat. Nakita niyo ba ako? Yan. Happy New Year and I have a life verse na sabihin sa inyo. Luke 1:37. For with God nothing shall be impossible. Bye-bye. God bless.